Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw. Alugos, sa mga istinda ngayong umaga, hindi na kailangan pakilala natin ito si Atty. Alvin Angkol. At marami silang mga advokasya na ginagawa ngayon dahil kasama siya sa Liga ng Eksplosibong Pagbabago. Yan. Liga ng Eksplosibong Pagbabago. Kaya hindi ko sila kasi eksplosibo na yung Pangulo Digong na hindi yan kasi nagmura eh. So, attorney, ano lang, bigyan mo kami ng update dito sa lahat po ng mga ginagawa ninyo ngayon. Alam po, trust ninyo anti-corruption. Tumutulong kayo ng Pangulo Digong. No? Sinasabayan niyo sa Pangulo Digong. Anong mga kasong i-filan niyo ito mga nakaraan? Isa po sa mga advokasya natin ngayon ay ang pagtulong sa mga premier na crime organization, katulad po ng Citizens Crime Watch, ng Anti-Trust Movement, at ng Liga ng Eksplosibong Pagbabago. So, ito po tatlong organisasyon na to, tayo po ay kasapi dito at tayo po ay nagsisilbing paminsan-minsan spokesman, kuminsan naman ay legal counsel. At kamakailan lang ay nakausap din po natin ang grupo na UFCC. Ito po yung United Filipino Consumers and Commuters. At tayo po ay nakipag-unayan na rin sa mga opisyal nito. At mayroon din po tayong mga hawakang kaso sa mga darating mga araw na ipafile po ng UFCC. Ang pinakahuling mga kasong ipinail namin sa pagitan po ng Citizens Crime Watch at Liga ng Eksplosibong Pagbabago ay yung pong car plates, no? Kung meron po sa inyo na hindi pa nakakakuha ng plaka ng inyong sasakyan, no? Ito po ang kasagutan doon dahil 4 na taon na po tayo niloloko nitong dating administrasyon at ipinagpapatuloy po ng mga nakaupo ngayon sa DOTR, wala pong umaksyon laban dito, no? At kundi ito lang pong CCW at Liga ng Eksplosibong Pagbabago. Isa po sa mga naging balita kahapon, ay pinatalsik po ng Kabayan Party List si Atty. Harry Roque. Ang nagpatalsik po dito ay si Atty. Ron Salo at ang ipapalit po sa kanya ay si Ginoong Kalalang. At kung hindi po na itatanong, si Atty. Ron Salo po ay kasama po dito po sa kinasuhan namin sa car plate. Common station ng MRT. Tagal na pinag-awayan yan ng mga iba-ibang mga interest. Hanggang sa doon din sa Pangulo Digong, ayusin nyo yan, tapusin nyo na yan. Pero lumilita na talaga mahal. Ang laki ng sinakap ng presyo pagpunod sa original na design. At ano masabi nyo dito? Meron pa dapat nakasuhan dito? Kasi mukhang itong bagong design ay talagang ginawa para magbigyan lahat ng may mga interest, lalo na yung mga termino ni Pangulo Digong ay mag-oligarch. Magandang katanungan yan, siguro balikan natin yung story niyan. Nauna kasi dyan, na nung in-approve na ng NEDA, yung proyekto ng MRT-7, ito yung bagong linya ng tren, na manggagaling ng Bulacan, at pagkatapos ang dulong istasyon ay nandun din sa North Avenue, dito sa EDSA, Quezon City. So, napagkasunduan yan, na magkaroon ng isang common station na kung saan doon ang pinakahuling istasyon ng LRT1, ng MRT3 at MRT7. At pagkatapos niyan, mayroong nagbigay ng unsolicited proposal. Ito yung SM Prime Holdings na sinasabi nila na kaya nilang tumulong, magbibigay sila ng pondo para yung common station ay gawin mismo doon sa harapan ng SM North EDSA. Dahil sa pag-aaral ng mga eksperto, nakita nila na pinakamagandang posisyon yun. Dahil kung magagaling yung MRT-7 sa North Avenue, mahirap na bigla itong tumabi sa Trinoma. Dahil meron yung tinatawag na radius of curvature, yung pagliko ng tren. Hindi naman po pwedeng basta-basta liliko yan. So, ang pinakamagandang pwesto talaga doon sa tapat ng SM North
At pagkatapos niyan, aprobado na yan, nagbigay na ng seed money ang SM ng 200 million pesos at nakapagpirma na ng kontrata. Noong magbago ng administrasyon, yung nung maupo na itong dating Presidente Aquino at napunta rin sa Department of Transportation and Communications si dating Secretary Abaya, ay nagkaroon ng pagpupumilit na ilipat ang istasyon dito sa harapan ng Trinoma dahil sa kagustuhan ng Ayala Group. So, talagang pinilit yan na ilipat sa harap ng Trinoma at kasama nga tayo sa task force na nag-aral niyan at sabi natin, hindi po pwede. Kapag inilipat niya sa harap ng Trinoma, na ang pinipilit nila ay mas mura, ay mas delikado. Kasi hindi magkakaroon ng separate na linya yung tatlo. Ang mangyayari dyan, yung LRT1 nandito, MRT3 nandito, tumbok sila magpaharap. Paano kung lumusot ang tren? Di bungguan yung dalawang yan. Tapos yung MRT7, pag ganon, yun ang nasa pangalawang linya. Pero doon sa harapan ng SM, tatlong linya yan separate. Kaya mas safe yan. At dito sa tapat ng Trinoma, hindi talaga makakaliko ng tama ang MRT7. So ang gagawin ng MRT7, iikot pa yun ng paganyan bago liliko. Na kaya hindi matuloy-tuloy din ang MRT7 kasi sabi nila, kailangan namin yung final decision para dyan. Kaya ngayon lang natuloy ang MRT7. Dapat yan tapos na, 2 taon na ang nakakaraan. So, ngayon, nung pag-upo kayo ni Secretary Tugade, ang sabi niya, hindi, sige, ano na lang tayo, compromise. Pinagsama-sama niya ngayon ng lahat ng mga may-ari ng malalaking kumpanya, ditong SM, ditong Ayala, at itong MRT7, at sabi niya, sige, dito na lang natin sa gitna ilagay. Para walang away. Gitna ng SM, gitna ng Trinoma. So, ang mangyayari yan, mas malaki ngayon ang gastos ng pamahalaan. Dahil, ito, gagawa ka ng panibagong pundasyon kasi nasa gitna yan At ito ay magpapadilim dito sa intersection ng EDSA. Meron na tayong flyover dyan at meron na rin tayo LRT1 na tumatakbo dyan. So magagawa ka ng panibago dyan, ito magdudulot ito ng mas malaking traffic sa atin during the construction at mas malaking bayarin kapag tapos na. Magkano ang dahilan? Kasi naging 3 beses ang presyo. Magmula doon sa original na less than 1 billion, ngayon ay umaabot ng 2.7, 2.8 billion yung panibagong terminal. At ang tanong doon, ganito ba ang gagawin nating pagbibigay ng mga proyekto? Hindi ba dapat ang bawat government procurement project ay nandyan yung competitiveness? Yun yung pinakapuso ng Government Procurement Reform Act. Magkaroon ng kompetisyon at para makuha natin ang pinakamagandang presyo. Ito, ang mangyayari dito, kapag mayroon ka isang proyekto at ito ay in-award sa isang malaking oligarko at kung ako ay isa ring malaking business, hindi ko tatanggapin ang award na yun. Sabihin ko, teka muna, bakit mo i-award yan kay businessman A? Ako, businessman B, maganda rin itong proposal ko. Pwede bang magsosyo na lang kami? Di ba? Kung magkakaroon ngayon ng collusion yan, dahil ang presyo, imbis na makontrol mo, makuha mo yung magandang presyo, ang gagawin niyang mga bidders mo, mag-uusap-usap na lang. O sige, wag na tayo mag-bid. Mag-propose na lang tayo ng tayong lahat consolidated bid. Di, lugi ang pamahalaan, lugi ang taong bayan. So, ano binabalak grupo ninyo, attorney? Yung liga ng mga liga ng eksklusibong pagbabago. Ito po kasama na po sa pipeline ito, no? Pero kung magpa-file kasi ng kaso ngayon, premature pa. Okay. Dahil hindi pa natin alam kung maa-approve ito, dahil ang sabi ng DOTR, ipapadaan uli nila sa NEDA for approval. So now it's up to NEDA to approve the project or not. So kapag in-approve ng NEDA yan, that's the time na gagawa tayo ng paukulang action. Attorney, hindi kaya madadali ng natiyan ko yan, itong proyekto ito. So, magtatagal pa tayo niya. Kasi, pag magsimula ng magsisimula ng December yan, mabuti ng 2 taon ba yung construction yan. So, attorney, wala magbalak na magpunta sa Supreme Court pagka tuluyan na simula niyang proyekto. Actually, merong pending na kaso ang SM.
na natin sa Supreme Court, nag-file sila ng kaso against DOTC. Na sinasabi nilang bawalan ang DOTC na ilipat ito sa harapan ng Trinoma at ito naman ay kinatigan ng Korte Suprema. Nandiyan may pending na TRO yan, kaya hindi nila mailipat sa Trinoma. Pero ang sabi nila, kapag ito na-approve na, i-withdraw ng SM yung petition nila sa Korte Suprema. Yun po ang hintayin natin. Kasi kung ako ang SM, bakit ko i-withdraw? Diba? Bakit hindi mo na lang hayaan na yun ang magtuloy-tuloy at gawin ng istasyon sa tapat ng SM? Hindi po tayo taga-SM, hindi po tayo pabor sa SM, pero sinasabi lang po natin, yun po ang pinaka-magandang pwesto at yun po ang pinaka-safe na pwesto. Sa kumbaga, ang SM na ang una ng tagpusan, di ba? Magkano? 200 million. 200 million na yung earnest money na kaganyan. Para sila makakuha ng proyekto. Ano Attorney, gusto ko lang pong malaman, tuwing hubang meron tayong mga proyekto, kagaya po nung nakaposisyon din kayo, meron po kayong magandang proyekto. Tapos nung napalitan kayo, may iba na naman pumasok. Yung ba pinapalitan ho? Hindi ba yung kung ano yung proyekto nung nauna, tinutuloy-tuloy lang? Concern lang po yung mga taong nagugulat kasi sila maganda na yung suggestion nyo, tapos nababago. Ano po bang dahilan nito? Dapat po talaga ang pamahalaan meron tinatawag na institutional memory. Opo. Na kung ano po yung na-approve ng proyekto, kapag hindi mo natapos nitong termino mo, dapat yung susunod, susundin niya. Itutuloy. Itutuloy dapat. Dapat merong continuity. Ang nangyayari po kasi sa ating mga opisyal, kapag nakakita niyang merong isang proyekto na baka maganda ang katatapusan, sabihin niya, teka muna, hindi ko ito tatapusin kasi sasabihin ginawa ito nung pinalitan ko. Gagawa ako ng panibago para sa akin, para under my name. Yun ang nagiging kasi ng mga bagong opisyal na naupo, na hindi dapat. Madalas na lumalabas sa diaryo yung kayo ang nakademanda. Di ba? Paki-update nyo naman kami. So sa demanda ninyo kay Abayabat, kay Rojas. Yung pong demanda natin kay dating Secretary Abaya, ito po ay may connection doon sa kickback sa pag-procure ng Chinese trains, yung Dalian, na hanggang ngayon hindi pa tumatakbo. Pero dapat yan ay na-deliver na lahat at dapat yan ay fully operational na. Ito po yung 48 new coaches. Nung in-approve po kasi ng NEDA yan, 25 units lang po yan nung in-approve ng NEDA. Pero dahil po sa ating efforts, nagawa po natin 48 yan using the same amount of budget. Wala pong dinagdag ang pamahalaan dyan. Ang ginawa lang po natin, itinama lang po natin ang presyo. Dahil ang presyo po dati ay $3 million per train, per unit, per coach. Ang sabi po natin, masyadong mataas ang presyong yan. Ang market price at that time is only 1.8 million per coach. Yun po, kaya using the same budget, naging 48 po yan, instead ng 25. Dahil po dyan, nakasuko po tayo, Okay? Na sinabing, kaya natin binabaan yung presyo niyan, dahil ayaw natin ibigay doon sa mga taga-Czech Republic. Pero hindi po yun. Ang totoohanan po yan, gusto po natin mas maraming train ang magamit ng ating mga kapwa Pilipino. Ngayon po, nung in-award po yan, yung pong mga broker niya, na ngayon po ay nag-ahari-harian pa rin dyan sa DOTR, ay nagbigay po ng 15% commission doon po sa nakaraang administrasyon, para po patuloy na tanggapin ito po mga trend kahit po ito ay kalaunan ay naging ang tingin natin ay substandard. So ito po ay nandoon, At yan po ay i-file natin sa Ombudsman at ang sagot po ng Ombudsman yan, ang resolution nila na sabi doon, considering the magnitude of doon sa amount of money involved sa case, it is directing the Field Investigation Office to conduct its own investigation into the allegations i-file namin within a period of 60 days. So hindi po natin alam na kung ito po ba ay sinunod ng Field Investigation Office ng Ombudsman at kung natapos na po ba nila yung investigation nila ng 60 days. So wala na po tayong update, yun po ang huling update natin doon. Kung isang kaso na i-file natin, ito po ay yung
sa lisensya ng plaka, no? Car license plates. Kaya kung kayo po ay tumatakbo ngayon na ang plate number nyo ay nakasulat lang sa cardboard o sa plastic, no? Ito po, kayo po ay biktima po nitong proyektong ito. At ito po ay i-file po natin sa Department of Justice sa kadahilan ng mayroon na pong naunang criminal case, no? Na nadesisyonan ang Department of Justice laban po dito sa Power Plates Development Inc. Ito po yung nakakuha ng proyekto sa DOTC sa halagang 2.8 billion pesos. Ngayon po, dito po sa kaso ng Power Plates Development Inc., no? Ito po yung local partner, no? Ay napag-alaman po ng Department of Justice na finalsify nila ang kanilang financial records. In other words, they are not financially qualified, no? To be awarded the project kasi ang laki ng amount, no? Pero in-award sa kanila kasi they falsified their financial documents. At ito po, meron na po isinampang information, criminal information, laban po dito po sa mga opisyal ng Power Plates Development sa Regional Trial Court po sa Mandaluyong. So, hindi pa po natin na-monitor kung nagkaroon na ba ng arraignment o kung nag-start na ba ang trial. Hindi naman po kasi nagbibigay ng notice talaga. Kailangan personal na i-check yan sa korte pag yung mga ganyan initial cases. So, sino-sino po ba ang opisyal ng Power Plates Development? Ito po, nung po kinasuhan sila ng anti-traffic movement, ang nandyan lang po na inilagay ay ang pangalan lang po ni Mr. Kalalang at dito pong foreign partner nila, no? Na hindi ko po masabi yung pangalan mahirap. Hindi kasi, no? Basta yung Dutch na partner nila. So ito pong dalawang to ay kinasuhan plus other unnamed board of directors. Dito po sa panibagong kaso natin sa DOJ, isinama po natin yung kanilang corporate secretary. Dahil yung pong corporate secretary as member of the board, siya po ang nag-submit ng mga dokumentong falsifikado. Di meron po siyang personal knowledge yan. Siya din po ang nagnotaryo ng pong kontrata between DOTC and Power Plates. Hindi ko alam paano napunta ito sa Pasig, no? Ang DOTC po ay nasa Mandaluyong. Hindi, sigurado ko naman po, hindi po pupunta si Secretary Abaya sa Pasig para lang pumirma ng kontrata. Ang ibig po ba din ang sabihin, nagpunta sa opisina nila at pumirma ng kontrata doon? Kung hindi niyo po na itatanong, sino po ba itong corporate secretary ito? Ito po si Congressman Ron P. Salo ng Kabayan Party List. At kahapon lang po ay in-announce po ni Congressman Salo na pinapatalsikan nila si Atty. Harry Roque sa Kabayan Party List. Dahil si Atty. Roque po ay nagsimula ng mag-ingay at sinasabi po ang kinalaman ni Atty. Ron Salo dito po sa car plate project na ito na kung saan milyong-milyong Pilipino po ang naging biktima. Ano po ba ang trabaho ng media? Ang trabaho po ng media, ilabas po ang itinatago ng pamahalaan. Ilabas po kung ano ang dapat ilabas. Ito po, maliwanag na maliwanag, si Atty. Ronzalo, siya po ay may kinalaman dito sa car plates na anomalya. At pagkatapos po ngayon ay nagmamalinis-malinis at sinasabi niyang sinisiraan lang siya ni Atty. Harry Roque. So, kayo po ang humusga. Siya po ang corporate secretary, siya ang nag-submit ng falsified documents para ma-approve ang project. Siya rin po ang naglakad dito sa DOTC at siya rin po ang nagnotaryo ng kontrata between DOTC and Power Plates. Attorney, naisip ko lang. Nag-usapan natin yung mga plaka na yan, no? Ano kaya kung tulungan na ng gobyerno? Yung mga gumagawa ng mga package plaka, gagaling nila. Kita mo yung nakaraan? Si Boy Hopia, sa likod ng LTO, ang gagaling na mga plakang kinopya nila, ginawa nila, alas wala ng iba. Boy Hopia yan. Sabi nila, di ba? Pati lisensya, yung plastic ID na lisensya. So, sabi ko, ano kaya kung tutulungan na ng gobyerno? Itong mga ito, kung ano ang kakailanganing mga markings, tulungan na ng gobyerno na
Iayos yung mga plakang ginagawa nila para may plaka na tayo. No? Tama yan, lakay. Magandang suggestion yan, ano? Meron po tayong advocacy, ano, na dati pa, ang sinasabi po natin ay Filipino first. Oh. At kung hindi ako nagkakamali, ano, Dapat ang sabihin nagsulat na. yata dito si Bobby Tiglao, no? Yung sabi niya, nakinope lang ng Amerika, no? Yung America first. Dahil meron ng dating Philippines first. Na ito raw kampanya ni ngayong US President Donald Trump, kinope lang dito sa atin. Dahil sabi niya, let's make America great again. Pilipino rin yun. America first. Nung panahon ni Marcos, sinabi nila na we will make the Philippines great again. Nung panahon din ni Garcia ba? Filipino first policy. So, yun po. Dati na po natin isinusulong yan, ano? Na dapat po sana ay bigyan ng pagkakataon ang ating mga magagaling na mga Filipino na technical people, katulad din ng Filipino inventors, no? Oh. Dapat po ibigyan natin ng Tama, pagkakataon. tama. In fact, nagsimula po ito noong 2010, ano? Kasama po tayo dun sa grupo na FIT, Filipino Information Technology. Okay? Sabi natin, ang gaganda ng nagawang automated system ng mga Pilipino, bakit hindi ito gamitin ng Comelec? Mas mura pa. Bakit itong Smartmatic ang ginamit? Alam niyo na po ang sagot doon. Kung bakit. Magkano? Dahil ito pong magandang election system, ano, na ginawa po nitong grupo ni na Mr. Garcia, no? Ibinibigay po ng libre sa Comelec. Ayaw tanggapin ng Comelec. Siyempre, commission to Commission on Elections. Magkano ba ang commission mo kahit 100% of zero? Zero yun, di ba? Pero kung 1% lang ng several billions, iba yun. Kaya ayaw tanggapin. Pero mas magaling po talaga ang mga Pilipino. At nung din pong panahon na nandun din po tayo sa DOTC, nakipag-ugnayan din po tayo sa DOST. Nakagawa na po ito ng tren. Yung automatic guided train system na tinesting po dyan sa UP. UP. Tama. Nung panahon po ng Secretary Abay, sinabi ko sa kanya, Sir, bakit di po natin ito tingnan? Di ba? Ito, bago pa bumili ng tren, ano? Sa Dalian. Ba't di ba natin ito tingnan? Sa atin muna sana. Pwede po tayong makipag-coordinate sa DOST. Ang sagot po sa amin hindi, hayaan mo sila, project nila. Ito ang project natin. Oh my God. Kaya pala natin kayo. Yun. Hindi po, itong plate numbers, ano? Nakita po natin yung gawa ng mga plate numbers na nakadisplay dyan sa Filipino Inventor Society Cooperative, ano? Magaganda po yung plaque doon. Pwede naman din po natin gawin yan. So kaya, ipagawa po natin dati dyan sa preso, di ba? Ginagawa na ng dati ng mga preso yan. Bakit hindi natin bigyan sila ng hanap buhay? Bakit gusto natin ibigay ito sa mga dayuhan at pagkatapos, itong local partner nila, walang pera na pang bayad sa tax pag ipinasok galing sa ibang bansa. Yun po ang hindi maganda. Dapat po, simulan po natin, katulong ng ating mga kasamahan sa media, sabihin natin, magaling ang Pilipino, unahin natin ang Pilipino, at ang Pilipinas para sa Pilipino. Balikan natin, Atty. Sabihin na natin itong abogado para legal ang usapan muna. Atty., ano status na nung kaso mo doon? Di ba? Kasi ikaw yung inipit Pero kung na magagalit, matagal ka naming sinusubaybayan. Hindi kaya late yung pag-iingay mo kasi nung araw kasi nakapwesto ka dyan, inuurot ka namin sa media, sa totoo lang Atty., magsalita ka na dahil ba't na huli ikaw may ipit? Hindi ka nagsalita. Nung kasuhan ka, saka ka nag-ingay. Tingnan mo na, di ba? Parang sundalo, kailangan unahan, hindi ka pwedeng maunahan. Nangyari doon, inunahan ka ng mga kalaban mo. Ngayon, paano mo ito harapin? Although ang kaso nandiyan na, pero mahirap yata ang defensive, masarap offensive. Kasi po, bago tayo sa pamahalaan doon, tayo po ay good soldier. Ang sinasabi ko palagi sa akin ni Secretary Abaya, pag may nagtanong sa'yo, no comment lang, huwag kang manalo. Siyempre, sumusunod po tayo. Siya po ang ating superior at that time. Hindi ko naman alam na habang nagdo-document pala ako, ibinabaw naman po nila ako. So, siyempre, natutunan ako ngayon. No? Life is a learning process talaga yan. So, hindi mo pwedeng sabihin, alam mo na lahat. So, palagi, continuously, you would learn something new.
At ako naman po ay natuto na, no? At kung ako ay muli makakaupo, no? Alam na natin ang dapat gawin. At alam na natin na hindi tayo dapat sunod-sunuran kung ano man ang sinasabi ng ating mga amo, at dapat ito ay tinitingnan natin palagi ng mapanuri. At dati kasi, no, ang tingin ko din sa media, no, siguro dahil din sa indoctrination sa akin sa loob, no, na huwag kayo makipag-usap sa media, pag ang media nagtatanong ng ganito lang ang sabihin nyo, mga tipong ganoon. Hiding information. Na, kaya ako ngayon nasa labas, alam ko na kung ano ang taktika nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pamahalaan, maraming itinatago yan, at ang media, ito ay isa sa mga dapat na bumubusisi at naglalabas kung ano ang tinatago ng pamahalaan. Yun, so, ayun sa tanong nyo naman, kung ano na yung mga kaso ko, meron po tayong dalawang set ng kaso. Yung isa nasa 6th Division ng Sandigan, yung isa nasa 3rd Division ng Sandigan. Up to now po, hindi pa po tayo nagka-trial, isang taon na nakakaraan. Yung isa po, hindi pa rin po tayo na-arraign. Kaya kita po natin na ito ay ifinay lang, just to say na meron tayong kaso na nandyan. Kasi dapat, kung talagang mamadaling ito, dapat tapos na to. Kasi 2 taon din nakakaraan Pero tayo naman po ay kumpiyansa, no? Na sa ang ating mga bagong justices na nakaupo doon, ay talagang babasahin kung ano ang nasa batas at talagang magdidesisyon kung ano ang nandoon. Unang-una, yung sinasabing wala pong krimen na attempted extortion. Ang crimes po, kung ito ay nagpo-fall under the revised penal code, there are 3 stages. There can be an attempted crime, a frustrated crime, and a consummated crime. Pag nasa revised penal code po yan, yung 365 articles ng revised penal code. Pero kapag ang isang batas ay under a special law, okay? Wala po ditong attempted, walang frustrated, consummated lahat. Okay? Yung pong tinatawag na extortion, nagkakaroon lang po ng extortion if there is an actual exchange of money. The moment na ibinigay ang pera at hinawakan mo, extortion is consummated. Tulad po ng 2 deputy BI commissioners, hinawakan nila yung pera, hindi nga lang hinawakan, inuwi pa ng ilang araw, yung po, consummated extortion yun. Pero kung sinabi lang na, bibigyan kita, isang parte, meron ka pa dyan, at walang nagkapalitan, hindi po extortion. There is no crime for that matter. So, nagkataka po tayo sa ombudsman, bakit po tayo pinusuhan ng ganun? Sabi ko nga po doon sa isang media forum, saan po ba nag-graduate itong mga prosecutor ng ombudsman na hindi nila alam na walang ganung krimen. And eventually, ito po ay i-dismiss ng Sandigan. Pinapatagal-tagal lang. Chairman Abalos at saka si Romulo Neri. Sabi ni Abalos, may 200 ka rito na nag-golf sila. Kinasuhan na si Neri doon ng corruption. Pero wala namang naibibigay na, wala namang naidideliver na 200. Di ba? 200 na kasinungaling. O 200 million, o 200 pesos. Parang dismiss kasi nga walang ebidensya. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang, galaw-gaw, nakalilito.